every time na sumama ka sa sortie ni Speaker, every congressman gets 777, 7 million na AIX or AKAP, 7 million na MAIP, at 7 million na TUPAD. Ano yun? Ang laking pera nun ah. Ano yung sinasabi mo? Mayor Magalong. Totoo ba yan? So that's about 21 million. Kung nakaapat ka ba naman na sortie, 21 times 4, that's 84 million. 84 million! Wow! Ang laki nun ah. Swerte nun ah. So, ilan yan? Ilan yan sumasama? Nung nalaman ng mga ibang congressman na meron pala yan, nagsamahan na lahat. Alam mo, parang... Kaya pala, gustong-gusto nila sumama doon sa tamba na yun eh, no? Mabibigyan sila ng mga, mga ayuda. Ayudang pambulsa. Grabe! Pera nila. Di ba? Palalabasin pa nila na paparamdam nila sa tao na galing sa amin to. At magkakal pa sila, meron ba yan sa iba? Ginagawa ba yan sa iba? Ganun pa yung mga parinig. Bagong taon. Pero... Grabe to. Mayor Magalong. Grabe itong ini-expose mo ha. Sobra. Para malaman ng taong bayan, ayan may ini-expose si Mayor Magalong ng Baguio. Okay, pakinggan po natin at panoorin kung ano yung mga pinagsasabi niya ngayon. Ano yung story niya. At naranasan niya. At inaano niya sa atin. Dahil hindi niya yata siya tawag dito, makapagtimpi na ibulgar na lahat ang kanyang nalalaman. Pakinggan po natin. Pero meron kayong pasabog, patungkol dito sa AKAP, AIX, tsaka TUPAD. Unang-una, Mayor, why did you decide to speak out against these 3 ayuda programs by the government? Alam mo kasi, nakakalungkot na rin. Every time I read about itong mga programs na to, tapos aggravated by the recent budget, na meron 26 million na nakalaan para sa AKAP. Ayun. 'Di ba? Nandun pa rin yung 26 million na nakalaan sa AKAP. 'Di ba? Yun yung sinasabi ko sa inyo, nandun pa rin, kinip pa rin ni BBM sa budget at hindi ho tinanggal. Nandun pa rin ho siya. Ibig ko sabihin yan, ipapamudmud yan sa mga alam niyo na, mga congressman para doon sa nila sa election. Yan. Sige ho, Mayor Magalong, sabihin niyo ho lahat ang nalalaman niyo. Mabuti na lang medyo dinelay ni Presidente yung release nito until magkaroon ng guidelines. Saka ko naisip na, ibig mo sabihin, ano nangyari doon sa mga AKAP na fund na nirelease pala noong 2024, walang guidelines. So, ayun! Nahuli na, walang guidelines ang pagpapalabas ng mga ayuda. So, ngayon pa lang nila gagawin yung guidelines. Mukhang nangangamoy to, mukhang nangangamoy. Sige ho, Mayor Magalong, sabihin niyo lahat. Kailangan talagang malaman na ng tao. Sabi ko, kailangan malaman na ng tao. Kaya nilabas ko na to. Kailan niyo po ba unang nabalitaan itong mga questionable practices kaugnay sa pamumudmod nitong AKAP, AIX at saka TUPAD? I remember sometime in October pa, Christian, binanggit na sa akin yung mga questionable practices na tuwing sasama ka sa provincial sorties ni Speaker, nakakatanggap ka ng 777. Ito ngayon. Ayan nakakatanggap ka daw ng 777. 21 million yun para sa ayuda. Napakaswerte naman, napakaswerte. 21 million. Amounting to 21 million pala.
Hello. Ayun. October. Hindi ba kay... Hindi ba? Sometime October yun o September. Mga ganun September, Okay. October. Last year, 2024. Ako kasi mismo nadinig ko na rin po yung 777 na yan and pinag-uusapan niyan quietly. Pero paki-explain nga po yung sinasabi niyong 777, no? Ano po ba yung sistema nito? Well, ganito yun, Christian. Basta sumama ka sa sortie ni Speaker, kukunti pa lang noon ang sumasama. Maabot lang ng mga 54, 55, 60. Everybody gets 21 million. Oh! 21 million agad yun. Wow! Napakaswerte. Swerte talaga. Swerte ang mga congressman na to. Swerte. Pag i-disaggregate mo yon, 7 million na AX o kaya meron kang choice na gawing AKAP, 7 million na MAIP at 7 million na TUPAD. So, 21 million total. Yung informant ko nga, during that time, nakakapan pa lang nakakailan pa lang siya, sabi niya. Pero ibang kasama ko, naka-6 na sabi niya. Wow! Grabe! Grabe na to. Grabe talaga ang sobrang korupsyon sa atin. Tingnan mo naman yan, no? Ang ginagawa pala ay dumediretso sa bulsa nila. Kaya pala, ang sarap para maging, congressman. Dahil may natatanggap kang milyon-milyon, mga kababayan. So, pag-6 pala, sabi ko, so 6 pala. Abot pala ng 21 million to 60, 126. Ngayon, nung may nakausap akong isang kongrehista uli, sabi ko, pinakiramdaman ko muna siya Nung nakita ko siya na merong may idealism, tinanong ko siya, Kong, sabi ko, itong itong 777 ba to, aware ka rito? Sabi niya, aware ako dyan. Sabi niya, nakatanggap ka na rin. Oo naman. Sabi niya, nakatanggap na. Ayan ho ha. Galing ho sa bibig ni Mayor Magalong. Nakatanggap na isang mayor, na isang congressman. So, confirm sa kanya yon na totoo pala ang nangyayaring ganun. Merong lucky 77. Di ba marami na kayong siyempre nalaman na ng mga ibang kongresta na meron na palang 777. So lahat na, dami nang sumasali. Dami nang sumasali. So ibig sabihin yan, dahil marami nang sumasali, 777, naging 77 na lang siguro. Hindi, 777 pa rin, sabi niya sa akin. Pero nilimit na lang ng 4 na beses na lang. Maski na ilang sortie ka sumama, basta maximum ka na lang na 4 na 21 million. So that's still 84 million. Wow! Akalain mo yun? Dati, 6 times. 126 million. Dati. Tapos ngayon, limit ka lang ng 4 na beses. So 80 million something. Wow! Ang laki. Ang laki na ito mga kababayan. Di ba? Natatanggap niyo ho ba yan talagang ayuda na yan? O diretso sa kanilang bulsa? Per Congress, per lawmaker. So can you just imagine, per lawmaker, paano kung umabot na ng 200 o 250, let us say. So 250 times 84, ganun na karami, ganun pala kadali ang pag-disperse ng pera ng bayan. Kaya nakakalungkot, na utang tayo ng utang, tapos nakaw din ng nakaw yung iba. Tapos meron na naman ito na kung gastusin nila yung pera ng bayan, lalo-lalo na nitong parating na eleksyon, akala mo pera nila. Na kung ipamigay nila, talagang pinapahalata pa nila na parang lumalabas na galing ito sa bulsa ko. Ganon nakakalungkot. Tama ho kayo, Mayor Magalong. Sobrang nakakalungkot. Kasi alam niyo yung mga ibang tao, hindi nila ho alam na galing sa sa gobyerno at tulong ng gobyerno at hindi dahil sa isang congressman na galing sa kanila, hindi ho. Pero pera ho ng taong bayan yan na dapat
mapunta din sa kanila, di ba? Nakakalungkot talaga. Ngayon, nakikita ko pa lang ngayon yung sa kwento nyo, Mayor Magalong. Buti na lang ho, sinabi nyo ito sa publiko. At para malaman na ng taong bayan talaga kung ano ang mga sikreto talaga na itong mga inayupak na itong mga to. Talagang isipin. At bago pa i-release yung pera, magsasalita pa yung mga kandidato sa harapan nila. No, ipunin nila yung mga beneficiary. Tapos magsasalita pa sila. Halos lahat sila magsasalita pa. Sasabihin pa nila, introduce nila sa akin. Lahat mga kandidato. So, at bago nila i-release. Ganun na nangyayari sa ibang mga lugar din. Tama, totoo yan. Nangyayari ho talaga yan. Kasi makikita nyo sa yung tarpaulin nila, nandun pa sila lahat, di ba? Makikita yung mga pagmumukha nila, akala mo sila talaga yung namigay ng pera no? Pera nila mismo no? Basically, nagagamit for their political agenda, siguro in aid of free elections sa 2025. Pero linawin po natin na Mayor yung binabanggit nyo, 21 million per congressman under the 777 scheme. Ibig sabihin ba nito, yung kongresista na merong na magiging parte ng 777 scheme, sa kanya ba yung 21 million or siya yung merong discretion kung sino mabibigyan ng 21 million? Yeah. Bali, discretion niya yan, 21 million. At karamihan, according sa mga ibang mayors na kakilala ko, sabi nila sa akin, many of the beneficiaries nitong 77 are actually political supporters nila. Oh, talagang political supporters. Ibig sabihin para talaga niyan, nagbi-build up siya ng mga grupo para sumali sa kanya at siya ay maging, alam mo na, hari-hari doon sa Siyempre, siya namimigay nagdi-disperse ng pera di ba? Siya nag-re-release ng pera. Kung ganito, kung mga tawag dito, bibigyan natin ng ganyan. Pero walang, nga sinabi nila na walang sa budget, di ba? Yung COA, di ba? Hindi nila yung fund, hindi nila ino-audit. Hindi nila ino-audit yan Yung pagdi-disperse ng pera, walang audit yan, walang audit. Ayun ang alam ko kaya hindi natin nakikita kung saan napupunta yung mga pera. Talaga? Political supporters. So yung mga kongresista ang nagsasabi kung sino mabibigyan ng AKAP, AX, tsaka tupad, ganun po ba yan? Yes, marami ring maayos na kongresista, Marami ring maayos na talagang pinapaubayan lang nila sa kanilang mga city social welfare dahil maganda yung relationship nila sa kanilang mayor, o kaya sa mga governors. But in many instances, hindi na. Wala nang wala nang konsultasyon sa city social welfare o sa local government unit. Basta meron silang sariling listahan at karamihan ng mga listahan nila, yung mga supporters nila. Kaya nga kuminsan namomblema rin yung DSWD, nagkakamot din yung mga DSWD. Sabi nila, bakit sila naman, hindi naman nagkwa-qualify ito, bakit ito bibigyan ng AKAP? Tulad dyan, meron pang pina-fill out ng mga media na para makakuha ng AKAP, mabuti na lang, alis to tong DSWD na sinabi na, they don't qualify, they don't qualify. But during that time, wala pang guidelines, Pero based dun sa definition pa lang ng AKAP, ayuda para sa kapusang kita, sabi nila, they don't qualify. Kaya hindi sila nakakuha. Pero pinag-fill out pa rin sila ng form nung kongresista. Mayor Magalong, na nyo ba na yung interview nung DSWD, ng secretary na sabi daw, transparent daw sila. Transparent daw sila sa pagpamimigay ng ng mga financial, pagdi-disperse ng mga pera. Bakit sinasabi nyo ngayon kahit sino pala pwede makakuha basta supporter, no? Mukhang maling-mali yata yun And this is not only happening
dito sa Baguio. It's happening elsewhere as well. Kaya nakakalungkot talaga na this is now widespread. A practice that's happening in the entire country. Yung yung allocation na yan, yung 777, technically ba pwedeng ibulsa yung parte niya ni congressman o ng ibang mga politiko? Well, according sa ibang mga mayors, nababalitaan daw nila na ang ibang mga kongresta, syempre sa dami, apurahan, pinapapirma na lang yung mga beneficiaries. Pirma naman yung mga beneficiaries na hindi nila nakikita na kung magkano yung amount. Basta importante sa kanila, makatanggap sila. So, mabilisan na pirma sila. Tatanggapin lang nila siguro, sabi nila, instead na 5,000, 3,000. 3,000 na lang. Pero dito naman sa Baguio, talagang binabantayan na mabuti yan. Pag sinabing 5,000 ang tatanggapin mo, 5,000 tatanggapin mo. Mabuti naman po kung ganun, Mayor Magalong. At least fair enough kayo na mabigyan talaga yung kung magkano talaga ibibigay nyo sa mga mamayan natin na qualify talaga na makakuha ng ayuda kung magkano yung amount niya. Tama lang mo yun. Kung naman, may instances naman na ako, katulad ko, nakakuha ako sa mga senators ng AIX. AIX, usually AIX yan. Yung AKAP talaga, bago pa lang yan eh. Yung AIX talaga, there are instances na ang naibibigay lang talaga 3,000 para mas marami ang tatanggap. Yung ibang senator, mas gusto nila 5,000 naman. So, depende rin sa kung ano yung desire ng mga senators. Paano pala yan, Mayor, no? Kasi sabi nyo, di ba, nag-iikot sa iba't ibang parte ng Pilipinas si Speaker Romualdez, tapos may mga sumasamang mga kongresista at pag sumama, sabi nyo, meron silang 777 allocation, di ba? Yes. Pero kung ikaw yung kongresista, bakit ka kailangan sumama ron sa ibang lugar na hindi mo naman jurisdiction? So, anong pakinabang mo doon para sa iyong mga constituents? Yung constituents mo nandun lang sa distrito mo, for instance. Well, ang habol ko doon yung 21 million eh. Correct ka dyan, Mayor. Kasi nga, di ba, pera yun. Pera talaga eh, no? Sasama ka kahit saan eh. O, kahit hindi mo lugar yun, pupuntahan mo. Siyempre, yung mga yan, para sumama, gusto mo mabigyan, sasama ka. Di ba? So, paano mo makukuha yan? Ikaw magsasabi kung kanino mapupunta? Miski nandun sa ibang roadshow yung pinuntahan mo. Ganun Yes, ba yun? ibigay naman sa iyo yan eh. Allocation mo yan para sa distrito mo eh. Hindi kailangan during that roadshow mo i-distribute. Pwede mong gawin at your own... Para sa distrito mo yan eh. So, tatanggap mo yan para sa distrito mo. So, kunwari, ako yung kongresista sa Metro Manila, pwede ako sumama sa sortie sa Visayas o Mindanao. Miski wala akong kinalaman doon. Yes. Yeah. Okay. Is this corruption? Yung ganitong practice po? Well, alam mo, paano nila nadidisburse yung pera? Unang-una, paano nila na-generate yung ganong kalaking pera na sandali lang nilang Ma-disperse. magamit? Pangalawa is the way they administer yung fund. No? Na, kumbaga, parang ipalalabasin nila na sarili nilang pera. I-insinuate nila sa tao na pera yan, pera ni Kong yan, pera ni Juan yan. Ganon. Yun ang gusto nilang marinig eh. No? And to the extent na sila na rin ang nagbibigay ng ayuda. As in yung hard cash mismo, sila nagdi-distribute? Ganun po ba Ay yun? sila na ang magdi-distribute ng ayuda. Kaya nga ako, yun ang every time na may distribution sa amin, lagi ko ina-emphasize yan. Kaya ako talaga pupunta doon sa payout para lang emphasize sa mga tao na this money did not come from Mayor Magalong, this money did not come from Senator, but this money came from the taxes that you pay. Yan ang mayor. Honest siya. Dapat mo naman talaga sabihin na hindi galing sa iyan, di ba? Galing yan sa taong bayan at binayad sa gobyerno at gagamitin para pang-ayuda sa mga mahihirap. Ayun ang tamang proseso para makatulong tayo sa kapwa natin Pilipino, di ba? Tama. Saludo kami sa iyo, Mayor Magalong. Galing talaga. Buti na lang in-expose mo to para malaman ng taong bayan.
pasalamat na lang tayo kay Senator at talagang nagawa niya ng paraan na ibalik sa atin to. Yun ang tulong na malaki nakuha natin sa kanya. Ganun na lang ang in-emphasize ko dan. At pagdating na sa payout, aalis na ako. So I usually stay there for about 2 to 3 minutes lang. Tapos alis na kagad ako. Basta importante na deliver ko na yung message na this money is actually came from the taxes that we paid. Yun ang gusto kong iparating na message. Pero Mayor, di ba hindi na po bago yung politiko na nakikisakay sa programa o proyekto ng gobyerno and claiming it as his own para palabasin doon sa botante o doon sa makatatanggap na ako yan, di ba? Anong pinagkaiba nitong distribution ng AKAP, AIX at saka tupad dun sa konteksto ng pakikialam at pagkuha ng credit ng politiko? Well, alam mo, ang tao, pag may utang na loob, alam mo naman ang Pilipino, pag may utang na loob, yun na yun. Iboboto ka na niya. Yun ang konsepto ng very traditional na politics. Kaya nga, gusto nila ipaalam lahat na parang pera namin yan, pera ko yan, yan ang binibigay ko sa inyo. Only to find out na ito naman pera na to actually came from, these are the taxpayers' money. Pera ng bayan to. Kaya nga po, magising na ho tayo sa katotohanan, mga kababayan. So wag na tayo magpapautos sa mga politician na yan. Kung nagbibigay sila ng pera, hindi tulong galing sa kanila. Galing yan sa gobyerno. Wag na ho tayo magpapauto. Alamin natin ho ito at buti na nga lang talaga na sinabi ni Mayor Magalong to para magising na tayo, mga kababayan. Pero siyempre, ayaw nilang emphasize yan. Ang gusto nilang emphasize is, ako yung nagbibigay sa'yo ng pera, kaya dapat isipin mo na galing sa akin yan. Galing sa bulsa ko yan. Tama po ba ang nagli-lead nitong initiative na ito ay si Speaker Ferdinand Martin Romualdez? Tama po ba? Well, ang allegation sa akin is it came from the Speaker. Okay. Ano sa tingin nyo? Ano yung lumalabas na motibo niya rito sa pag-iikot sa buong bansa, pagsasagawa ng mga sorties at sa pamimigay itong mga ayuda na ito kasama o bitbit yung iba mga kongresista? So I'm not really aware kung ano yung motive niya. No? Pero the more congressman joins the sortie, maganda ang optics na well-supported siya ng kanyang mga kasamahan sa Kongreso. Kasamahan o kasamaan. Yan, may ano rin ho yan, may hihinatnan din ho yan. Hindi ho magtatagal yan, mga kababayan. So, sa mga ganito, kailangan bumoto ho tayo ng karapat-dapat na makakatulong ho sa atin, sa bayan natin, mga kababayan. Hindi ho yung may bahid sa korupsyon. Mahirap ho Pera ho pinag-uusapan dyan. Para maging maunlad ang inyong bayan. Kagaya ho ng Baguio, Davao. Yan ho, dapat yung mga pera na galing sa atin, sa mga Pilipino, na papaganda natin. May kinahinatnan ang bayan. Diba? Ibig ko sabihin, maganda yung ekonomiya mo para magtutulong-tulungan tayo para yung bansa natin umusbong. At yun, mas maganda kasi yung ganun pag wala tayong korupsyon. Pag natapos na natin korupsyon na to. Kung nandiyan pa rin yung korupsyon, wala hong mangyayari sa atin. At kung magpapatuloy ito, babagsak ang ating bansa. Pero sa ganito, Mayor, no, hindi ba mahirap ipaunawa sa mga ordinaryong Pilipino kung ano yung mali rito? Kasi kung ako kunwari nakatanggap, no, wala na akong pakialam kung nag-claim ng credit dyan si congressman, si mayor o si governor. Importante sa akin nakatanggap ako. Kumbaga, paano nyo babasagin yung ganung pag-iisip dun sa perspective na nakatanggap? Alam mo kasi ang main issue dito is papaasahin na lang natin ang mga tao na talagang politics of mendicancy.
Parang sinabi ko, hindi nyo na kailangan magtrabaho. Ito na, meron na ibibigay sa inyo, regularly ibibigay sa inyo. Every 3 months, meron kayong tatanggapin. So, hindi nyo na kailangan magtrabaho at pag sikap pa uli maghanap ng hanap buhay. Isa yon. Isa yon. That's the way it is being administered. Again, it's always related to politics. It's always related to politics. Siguro sabihin natin walang nakikitang corruption diyan, ano. Walang nakikitang corruption yan unless magkaroon ng investigation siguro kung paano na-generate yung ganyang kalaking pera. Paano na-disburse kagad sandali ganyang pera. Bakit paano ang guidelines sa disbursement? Paano ang pagpili ng beneficiaries? Na bakit hindi nasasabihan yung local government units kung sino ang nabibigyan? Why are you not sharing your data with or your data with the local government units? Yan ho ang big question eh. Dapat nga ho talaga publiko yan para malaman ho ng taong bayan. Hindi natin ho alam kung paano nila ginagamit yan. Dinidisperse ang pera. Di ba? Tama ho kayo, Mayor Magalong. So there's yung equitable distribution nawawala, diba? Kasi nga there's a huge possibility na magkakaroon ng redundancy. Saka siya, sa ganitong programa, Mayor, dapat targeted, no? Hindi pwede na mumudmud ka ng bilyong-bilyong salapi na hindi mo naman alam kung ano yung impact o kung magkakaroon ba siya ng talagang significant difference dun sa buhay ng mga pinagbibigyan, no? Kaya importante dyan yung targeting tsaka yung careful planning, diba? Yan ang punto dyan, Yeah, in fact, 'di ba, ang City Social Welfare at together with the SWT, meron tayong, 'di ba, targeting survey, meron yung tawag diyan 'Di ba? Na talagang ina-identify natin kung sino talaga ang mga indigents, sino talaga yung mga may kapos na hanap buhay. Kaya immediately kung nag-uusap talaga na maayos itong dalawa na 'to, nag-share ng data, then definitely walang redundancy. At alam natin na mapupunta talaga doon sa nangangailangan. Pero kung yan, ang ginagawa is, isipin mo, nagko-complain yung mga barangay officials at sasabihin na they're being pressured to give or issue certificate of indigency. Isipin mo yung gano'n, na nagko-complain sila. Ibig sabihin, pinipilit sila para lang mabigyan itong mga supporters na to ng AKAP funds. Or AIX fund for that matter. Okay. Sa tingin niyo itong pamimudmud ng AKAP, AIX, tsaka TUPAD, dyan sa mga local races, no? Do you think this could make or break an election campaign? Kasi for instance, no, kunwari hindi nyo kakampi si Martin Romualdez, hindi kayo nagkaroon ng parang pakikibahagi doon sa distribution ng napakalaking pondo na yan, pero yung kalaban nyo, nabigyan. I mean, do you see that as a problem? Kunwari, in your case. Marami sa mga mayors namin, lalo na sa mga lugar na talagang money talks, talagang talo sila. Lalo na kung well-known na vote buying always succeeded sa lugar nila, talo sila. Sa Baguio City, this is one of the very few places now in the entire country where vote buying never succeeded. Yan. Congratulations po, Mayor Magalong. Tama ho yan. Kasi vote buying is not good talaga eh. It's good for the politics. Para mga tumatakbo. Good para sa kanila talaga. At mananalo sila pagdating sa perahan. Di ba ho? Tatanggapin nila yung pera mo, ganun pa rin. Yung mga traditional na politiko, namimili pa rin ng boto, pero there's no assurance na ikaw ang iboboto. Kaya, sabi ko nga, lagi ko ang sinasabi, kung ako tumakbo, let us say, sa lugar na pervasive ang vote buying, hindi ako mananalo, pati siguro sa barangay, baka hindi ako manalo. Swerte lang ako, tumakbo ko dito sa Baguio. Kaya talagang siguro may pagkakataon ako manalo dahil sabi ko nga, Baguio is one of the very, very, very few places na lang, and just to emphasize, very, very few places na lang
where vote buying never succeeded because we have a different type of voters in the city of Baguio. Okay. So dito, satisfied ba kayo dun sa move ni BBM na i-retain yung 26 billion for AKAP pero subject to guidelines by different government agencies? I think pati NEDA in-involve niya rito. Yeah, yun ang maganda doon. Meron na siyang provisions o meron na siyang guidelines kung paano i-disburse yung pera. Malaking bagay na yon sa amin. Pero nga, paano ba i-audit paano po ba dapat i-audit yung previous disbursement nitong AKAP program na ito? Yan na ang hindi ko alam. Kaya nga, hindi kaya bordering on corruption to, di ba? Paano ka nakapag-disburse ng AKAP program na unang-una wala palang guidelines? Wala palang guidelines. Kaya nangyari, indiscriminate yung pag-distribute nila ng pera. Ganun ba yun? So, nakakatakot. And looking at the huge amount that was actually involved, especially in 2024, dapat talaga maimbestigan nito. Imbestigan din dapat to, pero sino mag-iimbestiga? Tama ho. Kung sino ho pwedeng mag-imbestiga dyan. Kaya lang, hawak na ni Tamba yung yung camera ho eh. Wala hong, dapat lang ho, meron talagang mag-file ng para maimbestigahan. Sana nga, merong isang matapang na politiko na pwedeng humarap at ipaimbestigahan to. Kasi sobrang laki ho ng pera niya to. Bilyon no pinag-uusapan dito eh. Sino mag-iimbestiga? Para mahirap sagutin yung tanong nyo, no? Sino mag-iimbestiga? Yung mga senador nung simula ayaw nila sa AKAP. Pero nung BICAM, binigyan sila ng 5 billion, naging 26 billion yung AKAP, okay na kami dyan. Yun nga nakalungkot eh. No? Kukunin na nila lahat. Matapos pabayaan nila yung local government na parang namamalimos. No? Pero when in fact, kung sino ba nakakaalam talaga kung anong situation on the ground? Yung local government, di ba? Yung mga local chief executives. Kami naman talaga nakakaalam eh. Pero they don't confer with us most of the time, except kung in good terms yung congressista at yung mayor o yung local chief executive. Pero pag they're not on the same party, hindi talaga. They will not share data, wala talaga. Walang collaboration. Walang collaboration. So ang hirap, napakahirap ng sitwasyon. At we're receiving complaints na bakit siya binigyan? Bakit kami hindi kami binigyan? Bakit ba tama ba, Mayor, na bago ibibigay yung aming AKAP, magsasalita lahat yung mga kandidato sa harapan namin? Ipunin kami, tapos magka-campaign sila lahat doon. Magsasalita sila lahat, pati yung mga hindi councilor, pati yung lahat ng kandidato, for that matter, magsasalita. At ngayon na nababago na yung sistema na dahil nga medyo naghihigpit na si Secretary Gatchalian na bawal na yung politiko magbigay. Meron na naman silang bagong scheme ngayon. Sasabihin nila doon sa humihingi, wala na sa amin, pero yung pera ni Kong nandun na sa DSWD. Kaya ito na lang ang gawin niyo, punta na lang kayo doon at yung pera ni Kong, DSWD na magbibigay sa inyo. Mga gano'n, ang gagaling talaga na imagination. Ganun talaga, pinapaikot-ikot lang pala tayo, no? Grabe. Pera ni Kong ang term, ha? Yun ang term na ginagamit, pera ni Kong. Ano yun? Kailangan din ng referral letter. Ay, normal na yan, Kuan. Normal na yan. Normal na yan, Christian. Lalo-lalo na sa mga projects ng DPWH. Ang sasabihin sa'yo, pera ni Kong ang ginamit dyan sa project na yan. Sa barangay na yan, project ni Kong yan. Yung kalsada na yan, kay Kong yan. Pera ni Kong yan. Ganun lagi yan. Ganun ang normal na salita na ng, kumbaga, parang common term na lang, or common terminology. Okay. Mayor, gusto ko kong tanongin dito, no? Kasi binabasa ko rin yung comment section dito sa ating live episode. Merong mga sumusuporta sa inyo, merong mga bumabanat.
How do you feel about this? Yung yung pagbanggit nyo dito sa mga questionable practices sa AKAP, AIX, tsaka TUPAD, kinatutuwa ng mga Duterte supporters at ginagamit nila against BBM and Martin Romualdez. On the other hand, ito naman ay pinagpupuyos ng mga supporters ni BBM at saka ni Martin Romualdez. Kasi yun ang konteksto natin dyan, di ba? Magkaaway yung dalawang dambuhalang political dynasties na yan. Pero itong issue na binabanggit nyo, nagagamit ng isang side against the other. How do you feel about it? Iba naman yung motive namin eh. Ang motive namin is ayusin tong gobyerno na to promote governance, promote good governance, and talagang conduct an extensive campaign against corruption. Alam mo bakit ginagawa namin to, Christian? Ano? Dahil 5 years from now, 10 years from now, sino magsasuffer? Kung hindi tayo iimik, kung hindi kami magsasalita, tatahimik na lang ako. I'm now in a position to do something about it, to influence something, tapos to create a better Philippines, a better government. Tapos hindi ko gagawin. Ano lang mangyayari 5 years from now, 10 years from now, when our children are suffering, our grandchildren are suffering, ano sasabihin nila sa atin? Tama ho yan. Ano ako sa inyo, agree ako sa mga sinasabi nyo, Mayor Magalong. Tama, kasi ang magsasuffer talaga sa atin yan, yung mga kabataan eh, yung mga ano natin eh, yung mga tawag dito, hindi lang kabataan ho, kasi pati syempre yung mga lahat tayo, kung hindi tayo kikilos at pababayaan lang natin, kasi tayo talagang kawawa eh. Tayo talagang kawawa, di ba? Tayo ang magsasuffer. Tayo mga Pilipino. You're in a position to do something about it, pero wala kang gawat, nanahimik ka na lang eh. Because you're also enjoying it. Kaya ba natin mabuhay na gano'n? Yung ba yung legacy na ipapamana natin ngayon? Pero anong nangyayari sa akin? Ako nag-iingay ako, anong nangyayari? Ako ngayon Ako ngayon ng ilan lang kami nagsasalita. Kami ngayon ang favorite na di ba? Favorite na punching bag ngayon. Character assassination. Si Magalong. In fact, marami ring yan eh. Siya rin nga sumasama dyan sa payout na yan eh. Siya ang namumuliti ka dyan. Ganyan ang paninira dyan. Magsasalita ba ako sa harapan ng malalakas na opposition? Kung ako mismo ay may ginagawang kalokohan. Look at the background. Look at the background of Magalong. From the time na nasa PNP siya, lahat, it's all about seeking out the truth. It's not about, fighting for integrity. Fighting for what is right. Yan ang ipinaglalaban ko nung nasa Philippine National Police pa ako hanggang nag-retire ako. Hanggang ngayon, yung pa rin ay ipinaglalaban ko. Dapat ho talaga tularan ho itong si Mayor Magalong eh. Kasi makikita mo naman sa syudad mo eh, di ba? Kung progresibo, umaangat yung city mo. Kasi mga Pilipino, yan, nagpupunta dyan, maraming turista nagpupunta dyan eh. Dahil alam nila na malinis, safe, mga ganung bagay, di ba? Kagaya din sa Davao. Pagpunta ka ng Davao, safe doon ang lugar nila. Kay Mayor Duterte. Di ba? Dapat ganun ho. Kung gusto mo ng pagbabago sa iyong bansa, gumawa ka ng tama. Hindi yung mali. At tumulong ka at magserbisyo ka sa mga taong nangangailangan. At paunlarin mo yung yung syudad mo. Yun. Hindi yung magpakarami ka ng pera at magpakayaman. Hindi yung ganun eh. Kaya manira na sila kung manira, bahala sila dyan. Basta sa akin is, I just want simply to leave a legacy to our young people today. I'm fighting for what is right para sa mga kabataan itong ginagawa natin. Okay. Hindi ito pamumulitika to. And I don't really care kung ano yung perception ng dalawang kampo na to.
Wala akong balak na influence yung kanilang behavior. Ang sa akin is, iba yung motibo namin dito. Opo. Pasagot ko na rin po sa inyo to, no? Although alam ko iba rito binibait lang kayo to fall into a particular argument trap. Pero maganda na rin sagutin kasi legitimate naman po yung issue na tinatanong. Ano rin po ba yung inyong perspective o opinion patungkol dun sa mga corruption issues na binabato naman dito kay Sara Duterte? Kunwari, yung limpak-limpak na salapi in confidential funds na hindi niya maipaliwanag o ayaw ipaliwanag. Ano po ba opinion niyo ron? Well, alam mo, meron namang legitimate na issue against her. No? Kailangan na lang niya siguro sagutin at explain. Kung hindi niya maharap yan, ibig sabihin may tinatago siya. Pero kung kaya naman niyang explain yan, kaya niyang i-justify, then humarap siya. Ganun lang naman kasimple yun na Christian eh. Bakit ayaw niyang harapin? Bakit ayaw niyang harapin? Siguro may mga nagsasabi sa kanya, siguro mayroong mga nag-influence sa kanya na better not to keep silent about it. Pero alam mo, kung wala kang ginagawang masama, bakit? O kaya sasabihin mo yung totoo, bakit ka matatakot? Tama ho yun. May point ho kayo doon, Mayor Magalong. Agree din ho ako doon. Kung talagang wala kang tinatago, sagutin mo lahat kung tama yung ginagawa mo, di ba? Dapat harapin niya. Sa akin lang is harapin niya. Okay. Dito po sa election, no, tatanungin ko kayo sa perspective nyo, hindi lang sa local kundi sa national campaign. Kasi meron din naman kayong wide din ang perspective nyo dyan. And in fact, di ba, yung binubuo nyong grupo, you want that to be a nationwide movement. No? Yung Filipinos for Good Governance eventually ang target nyo. No? Naipaliwanag nyo po yan sa akin before in the previous conversation. Ang tanong ko po, ano sa tingin niyo dapat yung mga issues na mag-define ng election campaign dito po sa darating na May 12, 2025 elections? Siguro kailangan mga pag-usapan dyan is unang-una, of course, main issue dyan is corruption. Another siguro is the issue of siguro itong party list. Ewan ko na, wala na tayong magagawa siguro rito. This will now become siguro post-election na lang to siguro na issue na dapat i-address ito. Pero again, it requires legislation. Another issue siguro dyan is itong vote buying. I was with the Philippine National Police at nakakalungkot na may naisip ka na ba, Christian, na may meron nakulong na prosecute sa nahulong, vote buying? prosecute successfully sa vote buying. Wala pa ako maisip, Mayor, sorry. Matagal na rin po ako nag-cover pero wala pa ako na-encounter personally. Alam mo, may mga kinasuhan ako when I was the regional director of Piaro Cordillera in 2030. Marami akong kinasuhan sa vote buying pero walang nag-prosper na kaso. Nakakalungkot lahat. So, isa yon. Another is siguro itong dapat ho magkaroon sila ng legislative dyan para at parusa talaga kung napatunayan na nag-vote buying, di ba? At ma-disqualify or makulong talaga mga gumagawa niyan. Kasi pag hindi mo talagang pinatupad dyan, gagawin at gagawin nila. May malakas na loob silang gawin yan. Dahil marami silang pera eh. Another issue is itong pero it requires legislation. Itong reasonable amount that a candidate should spend for election. Kasi yung sinasabi nilang 5 pesos to 10 pesos, tinuturuan lang nila magsinungaling yung mga kandidato pa lang. Kalokohan yun. Oo. Kasi unreasonable yun unrealistic yun kuan mo lang ng 5 pesos or 10 pesos, depende doon sa locality, syempre, doon sa status ng municipio or yung city. And then siguro another is itong issue ng dynasty. Talaga siguro ito magiging mainit na issue itong dynasty. Kung dynasty, maraming tatamaan Pero yung issue ng corruption, which is the main advocacy of yours, in the context of good governance,
Gaano Yeah, ba dapat yeah. kalaki siyang issue sa eleksyon? Kasi remember, noong 2010, di ba? Nanalo dyan si Pinoy dahil kung walang corrupt, walang mahirap. Nag-resonate yan sa mga botante. Yes. Noong 2016, nag-iba. Di ba? Hmm. Naging crime. 2022, hindi ko maalala. Unit team lang ang naalala ko. Pero sa 2025, ano po ba? Gaano ba kalaking issue dapat ang corruption? I would say it should be one of the prime issues na dapat i-raise. Kailangan lang ng situational awareness. Raise natin yung situational awareness ng ating mga kapwa natin Pilipino. Dapat tumaas sila. Dapat mapaintindi sa kanila. Kaya kailangan natin convert into layman's term. Ano bang impact ng corruption sa buhay natin? Itong pagtaas ng ating utang, itong lalong dumadami ang hirap, itong pagtaas ng budget na nadagdagan during the BICAM, anong epekto nito? Bakit? Katulad... O nga pala mga kababayan, 16 million na ho ang utang natin. 16 million trillion. Sorry. Trillion po pala. Sorry po. Ang utang natin mula nung naupo si BBM mula nung 2022 yeah 2022 si Duterte noon ay ano lang 13 million. Ngayon pumalo na sa 16 trillion. Grabe. Ang laki ho ng itinaas natin. Talagang mababaw no talaga tayo sa utang. Doon sa DSW, binabawasan mo yung pera ng DSWD, pero makikita mo na the highest in terms of self-rated poverty. Highest tayo ngayon, itong year na to, itong 2024 at 59%. The highest since 2008. Pero binawasan mo naman yung pondo ng di ba? Pondo ng DSWD pagdating diyan. Sa education naman, makikita mo sa education, di ba yung latest na 2023 ba yun na WPR, World Population Review, na nasa 81 na lang tayo in terms of IQ. 81 tayo. Nandito tayo sa, ilan ba yan? Nandito tayo sa third percentile yata, sa pinakamababa. Nakakalungkot isipin, tapos bababaan pa natin yung ating education fund. At kami nakakaalam, alam mo Christian, every time na opening ng classes, kami sa local government ang talagang nagtatrabaho na para ayusin yung mga schools, mag-produce ng mga upuan, mag-produce ng pintura, dahil hindi kaya ng DepEd yan eh. Hindi kaya ng DepEd. Nakakalungkot nga. Tapos siyempre meron pa kaming special education fund. Isa pa yun separate pa yun yung special education fund. Iba pa yung talagang tulong namin sa kanila during opening of class. Kaya nga mga brigada eskwela eh. At we are ang gumagastos doon, local government. Kaya nagtataka ako, bakit mo babawasan ang DepEd? Tapos ngayon palalabasin mo na hindi, mataas ang DepEd kasi nandyan din yung pondo na ginagamit natin para sa PMA, para sa National Defense College. Halos sinama mo na lahat yung PNPA. Dati-rati naman, hindi mo naman sinasama yan. Kasi ngayon, sinasama mo just to justify na mas mataas ang education kaysa sa infrastructure. Tapos, yung ibinaba pa yung DOTR fund uli. Nakakalungkot na nagkakaroon na tayo ng malaking problema sa ating mga airports, dito sa ating modernization ng jeepneys. Hanggang ngayon, di pa naayos na may patupad para dun sa kanilang subsidy sana. Pero binawasan mo naman ng pondo. Wala nga hong wala ho nga nagagawa improvement ngayon Mayor may nakikita ho ba kayo nagagawa? Ang laki ng utang pero para sa ayuda lang. Walang improvement sa bansa natin. And finally, yung Armed Forces of the Philippines. Every time na magkaroon ng incident sa nag-incident sa West Philippine Sea, biglang nagsasalita itong mga lawmakers natin, mambabatas natin,
grandstanding, kung ano-ano mga sinasabi nila. Pero only to find out na babawasan naman nila ng 15 billion yung pondo ng Armed Forces of the Philippines. So, you see the contradictory, You see the contradictory. Kaya nakakalungkot talaga. Kumbaga, they're not putting their money where their mouth is. Yes. Iba yung kuda, iba naman yung pinaglalagkakan ng salapi. Si economist na si Professor Shelo Magno described the 2025 national budget as the most corrupt in history. Dito sa mga nilatag ninyo, Mayor Benji, do you agree? Yeah, partly agree. I partly agree. Tama siya. May point siya doon. Ayoko naman sabihin most corrupt. Ayoko naman sabihin na most corrupt. Siguro it's I would rather say it's an election budget. Na hindi naman bago. It's an election budget. Usually ang election budget the year before the election, di ba? Yeah. Pero ako na mismo nagsasabi just to confirm yung sinasabi ni former USEC Celo na sinabi niya na I would say pervasive na talaga ang corruption. I've been talking to several prominent businessmen, well-known businessmen, well-distinguished businessmen. Iba ang level. Sila mismo nagsasabi, iba ang level ng corruption. Tignan nyo ho. Corruption talaga. Yan ang problema ngayon sa atin. Itong administrasyon na to. Wala akong ginawa kundi magwaldas ng pera. Kahit kanino napupunta sa mga politician. And kaya naman namin sinasabi ito, we are not here to destroy government. We are actually here to help the president. Alam mo, na lang siya. We don't want the president to be unsuccessful. We want the president to be successful. Kasi kailangan natin tulungan. Otherwise, kung di maging successful yung ating presidente, pabagsak ng Pilipinas. Pero sana pakinggan din niya kami mabuti. Okay, pero do you think the president is doing enough to combat corruption under his watch? Sa palagay ko, hindi. Kasi yung pinsan niya eh. Diba? Pinoprotektahan niya eh. Control siya ng pinsan niya. At yung kanyang asawa. Inihintay ko nga na sana magsalita siya ng more aggressive during the SONA against corruption. Yung nga inihintay ko na na mga pronouncements niya pero hindi nga nagkaroon. Hindi ko alam. Probably he has his reasons. Hindi ko alam. Pero sana in the foreseeable future talagang kailangan niyang magkaroon talaga ng mas definitive na pronouncement regarding a more aggressive campaign against corruption. Baka hindi malapit sa puso niya advocacy against corruption o baka naman hindi po believable dahil napatalsik yung pamilya nila noong 1986 dahil sa massive corruption, di ba? Big part of it. Opinion ko na yun. Pero alam mo, Christian, before he filed before the presidential elections, umakyat siya sa Baguio, nag-usap kami. At ako naman na motivate ako na nung binanggit niya na kumbaga parang nakuha niya yung loob ko when he said na I'm here to redeem the name of the Marcos. Of my father pala, sabi niya. To redeem the name of my father. So, ibig sabihin to, sabi ko, maganda ang kanya, maganda ang motivation niya. Kaya lang sinabi ko nga sa kanya, Sir, I'm really very sorry, Mr. Senator, but I gave a commitment kung tatakbo si Senator Lacson. Ano ho nangyari? To redeem the Marcos. Ayan ho nangyari sa atin. Nabudol ho tayo. Nabudol. Buti na lang ho. Nag-decide ho kayo na pumanig sa iba. At hindi kayo nabudol nitong ating BBM na to. I gave a commitment to support him. Naintindihan naman niya. Paano naman niya? Napakabait naman ng ating presidente. Pero ito nga lang. Hopefully sana he will really do everything to redeem the name of the former president. So yan po mga kababayan.
Ano po masasabi nyo dito sa video ito? Mag-comment lang ho kayo at mag-like and share, subscribe of course para updated palagi tayo sa balita. Maraming salamat po.